Yo, what's up? Welcome sa Kwentong Isla. Ako nga po pala si RV Villaruel, isang baguhang OFW dito sa isla ng Cayman Islands. Ngayong araw po ay pag-uusapan nga natin ang isa pinakamahalaga at bagay na dapat mong i-consider kung may plano ka magtrabaho or pumunta dito sa Cayman Islands. Ang oras na po ngayon dito ay 9:35 PM na po ng gabi at sa Pinas po ay 10:30 AM na ng umaga. So 13 hours ahead po ang Pilipinas dito sa Cayman Islands. Ayan, so ipapakita ko sa inyo kung gaano katahimik dito sa Cayman pag ganitong oras. Ayan. Kita nyo naman mga kaisla kung gaano po katahimik dito pag gabi. At ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay about sa cost of living dito sa isla. So last year, sa pagkakaalam ko po, rank 2 ang Cayman Islands sa may pinakamataas na cost of living sa buong mundo. Grabe! Isipin nyo yun mga kaisla. Pero ngayon, subukan natin i-search kung nasa ranking pa rin ba ang Cayman Islands. According to numbeo.com, Cost of Living Index by Country 2025 mid-year. So, August na po ngayon. Ito po ay mid-year, pero still, tingnan po natin. Kita nyo po itong United States. Ito po ang South America. Nandito po ang Cayman Islands. Malapit po siya sa North America. Ayan, nandito po siya malapit sa Jamaica, Cuba, and Mexico. Ayan, so tingnan natin. Ang rank 1 po ng pinakamataas na cost of living sa buong mundo ay gosh, mga kaisla, number 1 na po ang Cayman Islands sa may pinakamataas na cost of living sa buong mundo. Grabe, paano pa nakasurvive yung mga kababayan natin dito? Isipin nyo yun, grabe, number 1 ang Cayman Islands sa may pinakamataas, pero tingnan natin sa ibang website. Number 2, number 1. So, possible number 1 po talaga ang Cayman Islands as of now. Grabe. So, ayun nga, simulan na natin. So, gaya nga po nung sinabi ko na nakaraang video, ang Cayman Islands po ay tax-free. So, in short, wala pong income tax, wala pong corporate tax, or even capital gains tax. At syempre, kahit yung mga VAT sa mga groceries at kung ano-anong bilihin, wala po niyan dito. Pero syempre, ang kapalit po nun ay ang mataas na cost of living. Ang karaniwang sahod ng mga OFW po dito ay nakadepende sa kanilang trabaho. Isa sa pwede nating example is yung mga nagwo-work sa hospitality or customer service. Ang salary po nila ay 1,200 to 1,800 KYD per month. Kung i-convert natin to peso, ang 1,200 KYD po ay around 82,850. And yung 1,800 naman po is around 124,000. Grabe! Isipin yung mga isla, yun po yung pinaka-average na sahod ng mga OFW dito sa Cayman Islands. Titingnan natin kung yung average na salary dito ay kaya bang ma-survive sa loob ng isang buwan. Alright, simulan po natin sa mga renta or paupahan. Take note lang po, lahat po ng amount na sasabihin ko ay average. So, ito po ay range pero still average pa rin po ito. Ang lagi ko po i-consider is yung pinakamaliit in terms of conversion. So, kung solo ka or mag-isa ka sa kwarto, ang average na pwede mong bayaran pagdating sa renta dito per month is around 500 to 800 KYD. So, kung i-convert po natin yung 500 into peso, it will be around 34,500 pesos. Pero syempre, nakadepende po yan sa location. Kung nakatira ka sa bandang West Bay, medyo mababawasan yun ng konti. Yun nga lang, medyo malayo, medyo traffic sa umaga, at lalo na kung sa East End ka nakatira, sobrang layo nun. Unless doon ka talaga nagwo-work, mas mababa po talaga yung renta doon. Pero kung nandito ka naman sa town, kung nasan po ako ngayon, pasok po itong 500 to 800 KYD. Kung shared room naman po, isang bahay, then dalawa ka sa isang kwarto, ang average na pwede mong bayaran monthly is around 300 to 450 KYD. Yan po ay per person ha. Kung i-convert po natin yung 300 KYD into peso, it's around 20,700 pesos. Grabe, napakalaki pa rin po talaga, diba? Kung naman po titira ka sa isang studio or one bedroom apartment, usually ang pwede mo pong bayaran is around 900 to 1,400 KYD
per month. So, yung binanggit ko po kanina na kung solo ka sa kwarto, yun po ay nasa isang apartment or bahay ka na maraming kwarto. Ayun, so kung gusto mo, yung mga kasama ka sa bahay pero mag-isa ka lang sa kwarto, 500 to 800 KYD yung pwede mong bayaran. Pero kung gusto mo ay solo na apartment, may sarili kang CR, may sarili kang lutuan, possible ang babayaran monthly kung mag-isa ka lang is around 900 to 1,400 KYD. Ako po personally, nung bago pa lang po ako dito sa isla, yung first 11 months ko po dito ay tumira po ako sa isang bahay na mayroong 2 kwarto, may 2 kwarto, isang bathroom, may living room, may kitchen area, and dining area. Ayan, meron ding laundry room. Ang binabayaran ko po nun monthly ay around 500 KYD. Yun nga, nasa around 34,500 pesos per month. So, renta pa lang po yun. Wala pa po doon yung utilities. Kung isasama mo yung utilities, yung tubig, kuryente, wifi, it's around $200, which is around 13,800 pesos. And then after nung 11 months, lumipat po ako sa isang bahay. 3 kwarto siya. And 7 po kami dun sa bahay and 3 po kami dun sa isang kwarto. Ang binabayaran ko lang po dun per month ay around 170 or around 11,700 pesos. Diba napakababa na? Pero still, kung sa Pinas napakataas pa rin po nung ganong halaga. So next, let's proceed naman po sa mga pagkain or groceries. Ang mga pagkain po ang sa pinaka-major na gastusin dito sa abroad. Alam naman po natin yan lahat. Di po tayo mabubuhay ng walang pagkain. Pero dito, dahil nga imported halos lahat, kalimitan na galing pa po sa US yung mga groceries dito, ito po ay nagre-result sa napakamahal na bilihin. So ito po yung mga average prices natin sa mga pangunahing bilihin dito sa Cayman Islands. Unang-una na po dyan ay yung bigas. Siyempre hindi mawawala sa ating mga Pinoy compare sa ibang lahi or yung mga locals dito. Hindi po sila ganong kumakain ng rice. Unlike sa atin na umaga, tanghalian, gabi, meron tayong rice. So ang average price po ng isang 10-pound bag or 4.5 kilo na bigas ay umabot ng 6 to 10 KYD. Or in peso, yung 6 KYD po will be 414 pesos. So, para sa akin, mura na yun. Sa atin sa Pinas, magkano ba 1 kilo? Alam ko, 20 pesos na eh. Hindi, yun yung nababalitaan ko na unti-unti na naging 20 pesos per kilo ang bigas sa Pinas. So, napakagandang progress po niyan. Sana'y maipatupad na nga po yun sa buong Pilipinas, no? For me, mura pa din yung 4.5 kilo ay 400 pesos since nandito tayo sa abroad. Next naman is yung gatas. Ang 1 litro po ng milk dito ay umabot po ng 2.5 KYD or in peso, ito po ay around 170 pesos. Mura pa din. Para naman po sa itlog, ang 1 dosenang itlog po dito ay nag-average po ng 4 to 5 KYD or in peso, $4 is equivalent to 275 pesos. Sa karne naman, specifically yung manok, yung chicken breast. Ang 1 kilo po ng chicken breast dito sa Cayman Island ay 8 to 10 KYD. In peso, ang 1 kilo ng manok ay 550 pesos. Sa atin ba sa Pinas, magkano na ba yung 1 kilo ng manok? Comment down below nga mga kaisla kung magkano na ang 1 kilo ng manok dyan. Nung una kong alis, parang may mga nakikita pa 180, 200. Tapos nung bumalik ako last year, December, parang may mga nakikita ako around 230, 250, gano'n na. Ayun, 550 pesos per kilo ang manok po dito. Next naman ay yung gulay at prutas. Ang gulay at prutas po dito ay nag-average ng around 2 to 4 KYD per pound. Siyempre, depende po yan sa prutas. Pero for me, mas mahal po ang prutas dito compare sa mga gulay. Ang gulay po dito ay napakamura lang. I think yung mga gulay po dito is locally produced. That's why mura sila. Pero yung mga prutas po dito ay may kamahalan. Especially pag gayat na siya. Imagine kung meron tayong isang prutas, like for example, mansanas, at meron tayong mga hating mansanas. Ito, mas mabigat to compare dito. Pero still, mas mura pa rin po yung isang buo. Kaya, ang kadalasan pong binibili namin dito ay yung hindi pa hati na mga prutas. Although wala nang pinagkaiba yun. Pero siguro ang binabayaran din is yung hati na siya. So, syempre,
'Diba? Convenient nga naman na pwede mo na siyang kainin, 'diba? So ayun nga mga kaisla, ang average na binabayaran ng isang tao per week pagdating sa mga groceries po dito sa Cayman Islands ay around 50 to 100 KYD per week po yan. So kung i-convert po natin to peso, ang 50 KYD po ay around 3,440 pesos. Ano sa tingin nyo mga kaisla? Mahal ba or mura ang cost of living dito sa isla? Minimum pa po yung consider ko dun. What if yung mataas pa po, which is yung 100, diba? So kung meron ka 100 per week, which is 400 a month, is equals to 27,500 pesos. Isang buwan lang po yun. Kaya dapat talaga magtipid ka, no? Iwas yung gastos dito, gastos doon. Ang next naman po natin pag-uusapan ay about sa transportation and utilities. Pagdating naman po sa transportation, karamihan po ng mga tao dito ay meron talagang sariling sasakyan. Gaya nga nung sinabi ko last vlog, for me, isa po ang sasakyan sa pangunahing necessity or pinakamahalagang necessity dito. Halos lahat po talaga dito ay merong sariling sasakyan. Pero kung wala ka naman sasakyan at nakatira ka naman sa West Bay at dito sa town yung trabaho mo, need mong sumakay ng bus, which is sa atin kasi nakailang siya ng van, and yung average fare po doon is 2 KYD to 2.5 KYD. Pero isipin mo, syempre, papunta pa lang yun, meron ka pang pabalik. So, kung araw-araw meron kang $4 para sa transpo, 4 times 5, $20 per week times 4, $80 per month. Sa transpo pa lang yun. And $80 in peso is around 5,500 nga. So, ayun nga, kung meron ka naman sariling sasakyan, nag-average po dito ang gasolina ng 5 to 6 KYD per gallon or around 344 pesos per gallon. Kalimitan po dito ay $35 to $40 ang full tank. So, kasya na po yun ng 2 to 3 weeks depende kung gaano kalayo yung trabaho mo and gaano mo kadalas gamitin yung sasakyan. Siyempre, bukod dun, pangbabayaran annually na insurance. Yun po ay mandatory na meron kang insurance dito sa isla kasi pag wala pong insurance and nag-drive ka, considered po yun as criminal offense. So, possible ka makulong or magkaroon ka ng mataas na penalty. So, ang average car insurance po dito annually ay 600 KYD to 900 KYD per year. Which is kung i-convert po natin yung 600 KYD into peso, it will be around 40,000 pesos. So, 600 divide 12, $50. So, monthly meron kang iaalat na para sa car insurance mo. Pero yun ay one-time payment. Pwede rin naman installment, pero sa pagkakaalam ko parang hanggang 3 months lang yung pwede mong bayaran para makumpleto yun. Pero ayun, syempre kung tatanungin nyo rin kung magkano bang sasakyan dito, kalimitan po ang second hand na sasakyan dito ay nag-average po ng 3,000 to 6,000 KYD. Second hand na po yun and pwede ka naman pong mamili ng magandang klase pa. Kung i-convert mo into peso, it's around 200,000 pesos. So, sa 200,000 pesos, meron ka na sariling sasakyan. Pwede ka na makapunta sa trabaho mo. Pwede ka na makapag-grocery mag-isa. Pwede ka na rin makapunta kung saan mo gusto. For the utilities naman, sa kuryente, nag-average po dito ang bayaran 80 to 150 KYD per month. Depende po yun sa dami ng kasama mo sa bahay or kung paano ako konsumo ng aircon or kung ano pang electrical appliances. Sa tubig naman po, may times na tumataas siya. Average po dito na bayarin sa tubig ay 20 to 40 KYD per month. Kung i-convert mo yung 20 into peso, it's around 1,375 pesos. Para sa akin, mura na yun. Pero hindi rin pala. Medyo mataas din pala. Sa atin kasi mura ang tubig, kuryente ang mahal. Diba? Ganon din naman dito, pero mas consistent yung kuryente compare sa tubig. Kasi yung tubig dito is may times na tumataas talaga and hindi ko alam kung bakit ganun. And next naman is yung sa internet. Kami po, ang binabayaran po namin sa internet ay 89 KYD per month. Pero in average ay around 75 to 120 KYD per month. And 75 KYD is around 5,100 pesos. Kung tatanungin mo kung may option kang makatipid, yes, lalong-lalo na kung meron ka talagang mga kasama sa bahay. Malaki talaga yung matitipid mo pagdating sa utilities. Kasi syempre, meron ka mga kahati. And lastly, pag-uusapan naman natin ay ang personal expenses and remittances. Which is syempre,
for us OFWs, napakahalaga din po ng bagay na to. Alright, syempre bukod sa basic needs, meron din naman tayong mga personal expenses, di ba? Hindi naman pwede na hindi natin i-reward yung sarili natin sa kabila ng mga paghihirap at sakripisyong ginagawa natin dito sa abroad. And kasama na dito yung sa load sa phone. So in average, ang binabayaran po ng mga kababayan natin dito pagdating sa kanilang mga load ay around 25 to 50 KYD per month. And 25 into peso is 1,700 pesos. And toiletries, laundry, and other stuffs, umabot din po ito ng 25 to 50 KYD per month. Syempre, kalimitan kasama na yun sa groceries eh. Unless wala kang washing machine sa bahay, ganun. Kailangan pumunta sa mga laundry shop. And then, syempre, pag weekend, kung gala ka naman tao, syempre, wala ka naman ibang gagawin dito. Kundi mag-beach, kumain sa restaurant, or mag-inom. Weekly ang nagagastos ay 50, malaki na yung 50 actually. Ewan ko lang sa iba na medyo matataas yung sweldo kung magkano yung nagagastos nila pagdating sa kanilang mga weekend gala. Pero pagpalagay na $50 per weekend yung magagastos mo, times 4, it's around 200 KYD per month. Which is kung titignan mo, tipid na yun. Pero syempre, malaking bagay pa rin yun sa atin. Kasi kung i-convert mo into peso yung 200 po, is around 13,750 pesos. In short, huwag ka nang gumala. At syempre, hindi mawala po dyan yung padala, no, remittances. Napakalaking bahagi po ng mga kita ng mga OFW ay dyan po talaga napupunta sa padala. In average po, ang mga kababayan po natin dito sa Cayman Islands ay nagpapadala po ng around 200 to 500 KYD per month. Depende po yun sa natitira sa sahod nila, sa paano nila handle yung sweldo nila. May kanya-kanya naman po tayong way kung paano mag-save. And kung i-convert mo into peso, yun nga, 200 is around 13,700 and 500 is around 35,000 pesos. So in my computation for rent, ang average po natin, yung pinakamababa is around 500 plus 200 for foods and groceries. Ito po ay per month ha. Then transportation, $130 per month including the insurances. And gasolina, $175 for the utilities, which is kasama na dito yung kuryente, tubig at wifi. Personal expenses, kasama na dito yung load, toiletries, laundry, and etc. Pati na rin yung ginagastos mo sa mga gala mo. It's around 245. So, medyo malaki to. Kung di ka naman masyadong gala, pwede mo itong mabababa hanggang 50 KYD. I-consider pa rin natin yung 245. Ayan. And lastly, yung remittances, which is $200. Napaka-rare nung nagpapadala dito mula sa Cayman Islands ng $200 lang per month. Kasi karamihan talaga dito sa mga kilala ko, talagang halos 500 mahigit talaga yung padala nila. Pero for now, i-consider natin yung 200 KYD per month. So again, 500 for rent, 200 for foods, 130 for transpo, 175 for utilities, 245 for personal expenses, and 200 for remittances. Total of 1,450 KYD. Ano nga po yung sinabi ko kanina? Average na sahod dito, 1,200 to 1,800 per month. At ang total po natin ay 1,450. In short, yung 1,200 po na sahod dito ay hindi sapat. Ano pong gagawin natin doon? Siyempre, magtitipid tayo. Hindi, biro lang siyempre mga kababayan, di ba? Pinapasaya ko lang kayo sa kabila ng ating mga sakripisyo. Alam natin hindi talaga biro ang buhay dito sa abroad. Pero I can confidently say naman na kahit pa magkano yung sahod mo dito sa abroad, as long as marunong ka mag-budget at as long as marunong kang humawak ng pera mo, makakasurvive ka naman kahit nasaan ka pang bansa sa buong mundo. Kaya lang, ayun nga, since nasa isang mamahaling bansa tayo, which is ito nga Cayman Islands, kailangan nating doblehin yung effort natin pagdating sa pagtitipid para, ayun nga, at the end of the day, ma-enjoy pa rin natin yung, alam nyo na, ma-enjoy pa rin natin yung buhay natin. Ayun nga, kahit nakita natin na tax-free dito sa Cayman Islands, napakalaki naman ng
gastusin dito. Pero ayun nga, meron ka pa ring option na mag-save. At ang tanging susi para makapagtipid talaga ay yung disiplina, mindset, and lastly, yung faith, hindi lang para sarili mo, kundi faith mo kay Lord na kakayanin mo at makakasurvive ka dito sa ibang bansa. Alright, dito na natin tapusin tong vlog natin for the day. I hope may natutunan kayo mga ka-isla. Kung meron kayong mga suggestions o gusto nyong gawin na contents dito sa Cayman Islands, just comment down below at try po natin yung gawa ng video. Yun lang, lagi yung tandaan na kahit malayo pa, ay malayo na tayo. Alright, lagi mag-iingat. See you next vlog and God bless.